Nung nakaraan na namalengke ako, bumili nga ako ng isang balot na kanton. Hindi ko pa nga naluluto yung kaya ito ngayon. Pinapunta ko nga si Isdi sa palengke para mamili nga ng ipangsasahog ko doon sa lulutuin kong kanton. Pagka nagluluto ako ng pansit, kanton man o bihon, ayaw nga ni Isdi ng maraming nilalagay na gulay. Ngayon siya ngayong namalengke nitong ipangsasahog ko. Kaya hindi nga siya bumili ng kahit na anumang gulay. Binili niya nga lang yung pangsahog na gusto niya. Bumili siya ng kikiam at balunan ng manok. May nagbigay sa akin nitong bagoong na dilis. Kaya nagpabili na nga rin ako nitong kamuti. Pati na nga rin nitong saging na sabat nilaga ko. Masarap yan magka-partner pagkatapos itong bagoong nilalagyan ng sili. Parang kakagawa nga lang daw nitong bagoong na dilis at pinapantay nga sa akin ng mga 5 to 7 days bago ko nga i-open. Kaya nga lang gustong gusto ko na nga kumain itong bagoong kaya hindi na nga ako nag-antay pat dinurog ko na lang. Pagdating naman ng hapunan namin, ininit ko na nga lang yung niluto kong adobong baboy para sa tanghalian namin. Pagkatapos nagprito ako nitong ilang pirasong tuyo. Nabili ko to sa naglalako. Masarap nga yung mga binibintang tuyo niya. Ilang beses na nga ako nakabili sa kanya at nagugustuhan ng mga chikiting ko dahil nga hindi ganun kaalat. Hello lang ga, magandang araw. Para sa ulamin namin ng tanghalian, ito at nag-adobo nga lang ako nitong baboy. Paborito ng mga chikiting ko yung patatas na nilalagay sa adobo. Kaya dinamihan ko nga yung pagkakalagay. Nito ako magluto ng adobo. Pagkamura nga yung patatas, minsan niya mas marami pa yung patatas kisa dun sa karni. Pero itong niluto ko ngayon, marami naman yung karni nito. Kaya nga lang pinaibabaw ko yung patatas kaya halos hindi na nga makita yung mga karni. Pagka kumpleto kami na andito sa bahay, nagluluto ako ng kung ano nga yung mga gustong kainin ng mga chikiting ko. Kagaya nga ngayon, nagre-request sila ng adobong baboy at lagyan niya raw ng maraming patatas. Kaya ito nga yung niluto ko. Pag may extrang budget kami, tinatanong ko yung mga chikiting ko kung ano nga yung gusto nilang ulamin. Pero pagkasakto nga lang yung budget namin, ako na nga yung nagde-decision sa kung ano yung uulamin namin. Isdi naman, hindi ko na nga kailangan yan tanungin kung ano nga yung gusto niyang ulamin namin dahil alam na alam ko na yan kung ano nga yung sasabihin. Nung nakaraan na namalingki ako, nakabili nga ako ng isang balot na kanton. Hindi ko pa nga naluluto yung kaya ngayon nagpabili nga ako kay Isdi ng ipangsasahog. At dahil nga pansit lang naman itong lulutuin ko ngayon, hindi ko na nga inisa-isa pa kay Isdi kung ano nga yung bibilhin niyang ipangsasahog dahil halos linggo-linggo naman inagluluto nga ako ng pansit. Tapos pagkarating niya nga dito sa bahay, may bit-bit niya siyang atay at balunan ng manok pagkatapos isang balot na kikiam. Hinahanap ko nga sa kanya yung mga gulay na ipangsasahog. Hindi nga daw siya nakabili at nakalimutan. Pero duda talaga ako sa nakalimutan niya dahil alam na alam ko nga na ayaw ni Isdi ng magulay na pansit kaya sinadya niya talaga na hindi nga bumili ng kahit na anumang gulay na ipangsasahog ko nga dito sa lulutuin kong pansit. Pag ako kasi yung nakakapamalingki nga pagkatapos nagluluto ako ng pansit, naku halos hindi na nga makita yung bihon o di kaya yung kanton at halos puro gulay na nga lang at iba pang mga sahog. Ayaw ni Isdi ng ganong pagkakaluto sa pansit kaya pagka siya nga yung namimili ng ipangsasahog, sinasadya niya talaga na minsan kaunti nga lang yung gulay na binibili at minsan naman ganito, hindi nga bumibili ng kahit na anumang gulay. Hinayaan ko na nga lang din dahil siya naman yung may favorite nito at halos sila lang ng mga chikiting ko yung kakain nito kaya paits na nga to kahit na walang gulay dahil sila lang din naman yung kukuha. Pagkaluto ng pansit, sinandukan ko na nga rin sila kaagad para makakain na. Ako naman nagpaiwan niya dito sa baba dahil nagbabantay nga ako ng tindahan at yung kakainin ko naman itong bagoong pagkatapos yung nilaga ko nung tanghalian na kamuti at saging. May kaibigan niya ako na nagbigay nga nitong suka at bagoong. Itong bagoong ikakagawa nga lang daw. Antayin ko nga raw muna ng mga 7 araw bago ko nga buksan. Kaya nga lang ako inatatakam na pagkatapos naglaga na nga ako ng kamuti at saging kaya binuksan ko na nga rin yung bagoong. Nung tanghalian nagawa nga ako ng kinilaw at yun yung pinang partner ko dito sa nilagang kamuti at saging. Pero pagdating ng merienda itong bagoong nga yung pagsasawsawan dito sa bahay dahil mahilig nga kami sa mga pagkain na maanghang. Hindi nga kami nawawalan ng siling labuyo. Kaya nga lang ngayon itong siling labuyo ay parang patuyo na. Fast forward, pagdating naman ng hapunan, ininit ko nga lang yung niluto kong adobong baboy nung tanghalian. Pagkatapos nagprito na nga lang din ako ng ilang pirasong tuyo. Super favorite nga ng mga chikiting ko yung patatas pagka nilalagay nga sa adobo. Kaya halos naubos nga nila lahat ng patatas at yung karne na nga lang yung natira. Yung bagoong naubos ko yan nung merienda, nagawa na nga lang ulit ako ng panibago. Pagkatapos nagpabili na ako kay Isdi ng bagong sili. Natuyot na kasi yung mga binili niya nung nakaraan at nilagay ko na nga lang yung sa pinaglalagyan namin ng sukang maanghang. Mahilig nga yung mga chikiting ko sa mga ulam na may sabaw kaya masabaw nga itong niluto kong adobo. Naubos na halos nila lahat ng patatas na nilagay ko dyan. Kaya ngayon no choice sila kung hindi kainin niya itong natirang karne. Itong tuyo naman nagustuhan niya ng mga chikiting ko. Ilang beses na nga ako nakakabili doon sa naglalako. Masarap yung mga binibinta nilang tuyo, hindi ganun kaalat. Ito na yung ulam namin para sa hapunan. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. Bago nga pala ako matulog, nagluto na nga rin ako. Nanguulamin ng mga chikiting ko ng almusal. Minsan kasi tinatanghali na nga ako ng gising. Lalo na nga pag anong oras na ako nakakatulog. Bago ako umakyat para matulog, nagsaing na nga rin ako pagkatapos niluto ko na itong uulamin nila ng almusal para tanghaliin man ako ng gising makakakain na kaagad yung mga chikiting ko. At hanggang dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!